na marunong ka rin gumamit nito. Ito ang Nen. Ang kapangyarihang nahihimlay sa loob ng isang tao. Merong dalawang paraan para magising ang kapangyarihang iyon. Dahan-dahanin mo o puwersahin ang paggising. Nahihirapan kaming gisingin yung kay Zushi. Pero madali niya iyong natutunan. At hindi siya nagdalawang isip para gawin iyon. Kaya di siya masyadong nahirapan sa pag-aaral ng 10. Inabot ng kalahating taon. Hindi pwedeng ganun katagal. Baka hindi tayo maabot sa pagkaparehistro. Kailangan namin yung matutunan bago mag-alas 12 ng gabi para masira ang nanihiso ka. Kung gano'n ay pipilitin natin siyang gisingin. Sigurado ako makaabot tayo sa oras. Depende kung matututunan niyo kaagad ang 10 o hindi. Papapasukin ko sa loob ng inyong katawan ang sarili kong aura. Ang mararamdaman niyo ay gano'n sa nararamdaman niyo kanina. Siyempre, pipigilin ko rin ang aking kapangyarihan, pero mahirap pa rin ang ating gagawin. Pakakawalan ko ang aking aura para hanapin at kisingin ang lahat ng syoko sa inyong katawan. Syoko? Mahalaga ba ang syokong yan? Oo. Doon dumadaan ang aura. Maraming syoko sa loob ng katawan ng tao. Kadalasan ay nakasarado ito kaya hindi na nakakadaan ng mabuti ang aura. Ipapadala ko ang aking aura para mabuksan ang inyong syoko nang tuloy-tuloy na makalabas ang inyong kapangyarihan. Kailangan muna nating maglinay-linay o kaya ay gamitin ang ating Zen para mabuksan ang mga iyon. Si Zushi na mayroong angking talento ay inabot ng 3 buwan bago nabuksan ng syoko. Pero sigurado makakaya niyo yon sa loob lamang ng 1 linggo. At maaaring mas maaga pa, kaya sana kayanin nyo. Kahit ano pa ang mangyari, gawin natin ang lahat ng paraan para magising sila. Kahit pwersahin pa natin ang mga iyon. Bahala na. Yun ang tawag sa paraang yan. Kung wala kang sapat na kaalaman, o mas maang intensyon mo, maaari kang mamatay. Ginoong Wing, maganda ang intensyon mo at sapat ang iyong kaalaman. Hindi ba? Teka sandali. Sabihin mo nga kung bakit nagbago ang isip mo at gusto mo kami turuan ngayon. Sa bahaging yon, ang lahat ng kalahok ay marunong gumamit ng Nen. Kung susugod kayo ng walang alam, siguradong hindi kayo tatagal sa laban. Sa madaling salita, aatakihin nila kayo gamit ang Nen. Hindi lang yon, wala silang pakialam sa inyong buhay. Kung sino lang ang makakatagal sa mga ataking yon at mananatiling matatag, ang siyang magwawagi, kaya matinding inyong pagdadaanan. Sinasabi ko na sa inyo ng maaga para hindi na kayo magulat. Ginamit ko ng lahat, binalaan ko na rin kayo. Sa gagawin natin ay sigurado magigising ang mga yan. Buti na lang meron kayong mga kakayahan at nasa inyo rin ang katangian. Ang inyong Ren ay masyadong malakas. Tanggalin niyo ang inyong jacket at umalikod kayo sa akin. Napakainit. Kahit hindi ako hinahawakan ni Ginoong Wing, para akong tinutulak ng malakas. Ang pakiramdam nito, hindi makitang malambot na bagay na bumabalot sa buong katawan. Kapag napalakas ito ng maraming beses gamit ang kasamaan, siguradong ganito ang Nen ng aking kapatid. Heto na ako. Mga bata, ang lahat ng syoko sa inyong katawan ay bukas na. Makikita niyo na ang inyong aura. Sumisingaw! Parang init na naggagaling sa takuri! Tumalabas siya sa lahat ng pati ng ating katawan! Hindi ba delikado ito? Kung hahayaan nyo lang na lumabas ang lumabas sa inyong aura, hindi magtatagal sigurado maubusan kayo ng lakas. Sabi ng abe! Makinig kayo! Tumayo kayo ng maayos at isipin yung hindi lalabas ang aura sa inyong katawan. Isarangin yung mata at isipin yung lalakas ang inyong kapangyarihan. Ilarawan nyo sa inyong isip na para itong dugong umiikot sa lahat ng ugat na nasa inyong katawan. Mula sa ulo, patungo sa balikat, hanggang umabot sa dulo ng inyong mga daliri. Tapos, unti-unti niyong pabagalin ang paggalaw nito. At isiping dahan-dahan na itong umiikot sa labas ng inyong katawan. Kakaiba talaga ang mga batang ito. Nauunawaan nilang mas kailangan mong maging natural kaysa maging malakas pa sa paggamit ng 10. Nakuha nila yun sa isang paliwanag lang. Dahan-dahan yung ibukas sa inyong mga mata. Anong nararamdaman ninyo? Pakiramdam ko'y nakalublob ako sa likido. Pakiramdam ko naman wala akong suot-suot na damit. Huwag niyo aalisin sa inyong isip ang pakiramdam na yan. Kapag nasanay na kayo, kahit sa pagtulog ay magagamit ninyo ang 10. Ngayon, ang ipapakita ko naman sa inyong dalawa ay ang Nen na mayroong masamang intensyon. Kailangan niyo itong malampasan, kung hindi wala kayong magagawa. Oo, naiintindihan ko na ngayon yung sinasabi mo mga mas mo sa gitna ng desyerto. Kung kaya niyong protektahan ang inyong sarili, masisira niyo ang pader. Ngayon na!
maligayang pagdating sa ika-200 palapag. Mukhang handang-handa na kayo ngayon. Alam ko na ang dahilan kung ba't ka nandito. Nagsasanay ka para mapaghandaan ako, hindi ba? O ano? Hindi ko inaasahan magkikita tayo sa lugar na ito. Maraming salamat, ha? Huwag ka magpapadala kung 10 pa lang ang nakukuha mo. Masyado malalim ang nen eh. Didiretsuhin ko na kayo. Wala akong intensyon na makipaglaban sa inyo sa oras na ito. Pero, kung mananalo ka kahit isang beses sa bahaging ito, baka pagbigyan kita. Tayo na. Sige. Paano? Ganun ba talaga kadaling makuha ang nen? Hindi. Espesyal lang siguro sila. Pinahahanga ako ng dalawang yun. Oh, para yatang nararamdaman ko ng takot. Bagong mukha. Magaling. May pinagmamalaki yata eh.